Sarap magpuri sa Panginoon. Amen? Sino yung pagpupuri sa Panginoon ay nadama mo na yung kaluwalhatian, ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, hinahanda na po tayo ng Panginoon kung saan ano po yung gagawin natin doon sa langit. Kaya dito pa lang, practicein na natin na ibigay yung tunay na pagsamba sa ating Panginoon upang hindi po tayo ay malinlang ng kaaway, lalong-lalo na po ang ating series titled Truth Matters, kung saan ang katotohanan ay mahalaga. Ano po sinasabi sa John 8:32? Malalaman ninyo ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Kaya mahalaga po ang katotohanan na hindi lang po ninyo naririnig every Sunday. Ano po? Kundi dapat ito po ay may nararanasan po natin. Lalong-lalo na po bukas Monday na naman, 'di ba? Monday na naman. Nakatatamad, 'di ba? Traffic na naman sa mga nagtatrabaho papunta po sa Maynila. Traffic na naman, gagising na naman ako ng maaga. 'Di ba? Sa mga school. Eh yun na naman yung mga nanay magluluto ng maaga, stress na naman. Ano? Kaya nga napakahalaga ng katotohanan na hindi lamang po natin naririnig ngayon every Sunday, kundi nai-apply po natin ito sa ating mga buhay kung saan ay magkaroon ito ng kapangyarihan. Na paggising mo ng Monday pa lang, praise God, masaya ka. Bakit? Yung katotohanan na natanggap mo, na sa salita ng Panginoon, ina-apply mo. Na yung stress, hindi ako magpapa-stress. Hindi ako magpapaano sa mga bagay na nararanasan ko everyday. Kasi gusto ng Panginoon na tayo po'y mabago. Hindi lamang po every Sunday. Ano? Kundi every day in our lives. Katulad po ng isang kwento, isang pastor. Sabing ganon, nagpipreach yung pastor, bigla na lang binato yung damit nung asawa doon sa pulpito. Di gulat po lahat. Ba't mo binato rito yung damit dito sa harapan? Sabi nung asawa. Diyan ka na tumira. Bakit? Kasi tuwing sa church ka lang mabait, pagdating sa bahay, hindi ka mabait. Yun po nakakalungkot na bilang Christian, ay dapat po nakikita sa atin yung pagbabago. Gusto po ng Diyos yan. Kasi po, kaya nga po, pinadala niya ang ating Panginoon Kristo to transform us. Kaso nga lang, hindi tayo nakikipag-cooperate. Sovereign God siya, pero pag hindi po tayo nakikipag-cooperate, hindi naman po tayo bigla-bigla na lang mababago. Kundi may cooperation po dapat ang isang Kristiyano. Ano po? Sino po dito gustong patuloy na baguhin ng Diyos? Di ba lahat tayo? Kaso ang madalas lang, hindi tayo nakikipag-cooperate. Ayaw natin maki-cooperate sa Panginoon. At si Pablo po, alam niyo po, for the whole August, pinag-uusapan natin ng Book of Acts. Kilala niyo po si Pablo, siguro kilala niyo na, lagi natin ito mensahe ng Panginoon. Kung saan si Paul po, si Pablo, nakaranas po ng pagbabago ng buhay. Kaya nga po yung last message natin, mga nakaraan, nagawa niya po yun because na-transform siya ng Panginoon. Yung mga makulong siya, nandiyan yung kagatin siya ng ahas, nandiyan yung halos patayin na siya, may nagpaplat na patayin siya. Nadaanan niya lahat yun na pagtagumpay niya because naranasan niya ang pagbabago ng Diyos. Ano po? Pero bago po tayo magpunta po sa mensahe ng Panginoon, pero ano po ba si Pablo? Balik tayo. Di ba, nauna tayo sa Acts 26, 24. Ngayon, balik tayo una. Pag-usapan po natin si Pablo. Sino ba si Pablo? Ito po sabi dito sa Gawa 9:1-2. Samantala, patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa mga buhay ng mga alagad ng Panginoon. Pinuntahan niya ang punong pari at humingi siyang sulat para sinagoga sa Damasco upang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sino mga makakita niya doon na sumusunod sa daan. Ito po yung, ibig sabihin, hindi po yung way, kundi si Christ. Di ba? I am the way. Okay? Lalaki man o babae. Masama ba po ba si Pablo? Sa titignan natin, isang Christian na terrorist. Ano, tignan natin, masama talaga si Pablo. At bakit? Yung mga Kristiyano noon, talagang, ubaga sa kanya, allergy siya sa Kristya. Pag may makita pa lang, kumukulo na yung dugo niya, galit na galit siya. Pero kung titignan po natin ang Biblia, kung sino po ba si Pablo, makikita po natin sa Gawa 22:3-4. Para makita lang po natin yung background po ni Paul. Sabi po dito,
Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso na sakop ng Cilicia, pero lumaki ako rito sa Jerusalem. Dito ako nag-aral at naging guro ko si Gamaliel. Sinanay akong mabuti sa kautusan na sinusunod din ng ating mga ninuno, gaya ninyo ngayon. Masig-asig din akong naglilingkod sa ating Diyos. Inuusig ko at sinisikap na pati ng sumusunod sa daan ng ating Panginoon, hinulog sila, ikinulong lalaki man o babae. Si Paul po ay isang Hudyo. At hindi lang po yun. Sa panahon po noon, kapag ikay may pinag-aralan, may sinabi ka. At hindi lang po nag-aral, kundi siya ay nag-aral sa pamamalakad ni Gamaliel. Yung panahon po natin yan, yun po yung parang sa Harvard. Yan. Kapag ikay nag-aral sa Harvard, ibig sabihin, ibang klase ka. Di po ba? Iba yun. Kaya nung panahon na yon, si Paul, hindi basta-basta rin. May pinag-aralan, sabi nga dito, alam niya yung kautusan. Sinusunod niya, naglilingkod siya. Pero nakita natin, mali yung kanyang paglilingkod. Unang-una, sino ang kanyang inaalipusta, ang kanyang hinahabol para patayin? Ang ating Panginoon, yung mga alagad ni Kristo. Kaya dito madalas makikita natin na hindi lang talaga yung masasamang tao ang kalaban ng Ebanghelyo. Kundi sino? Kung sino pa yung mga religyoso, yung sinasabi na katulad ni Pharisee at Saduseo, alam nila yung kautusan, pero sino ang kanilang inuusig? Ang Panginoon. At madalas tayo ganyan. Kung sino pa yung mga nakakaalam na kautusan, pero sabihin nila, hindi ko kailangan ng kaligtasan. Hindi ko kailangan si Jesus. Kasi nga, tingin nila sa sarili nila, alam na nila. At hindi lang po yan. Alam niyo po ba, si Paul ay galing sa 12 tribes ng Israel. Ano po sabi din sa Filipos 3:5-6? Noong 8 araw pa lamang ako'y itinuli na ako. Isa akong Israelita na mula sa lahi ni Benjamin. Ibig sabihin, nasa tribe siya ng 12 na Benjamin. Sabihin talagang hindi maipagkakailan na siya talagang mga Israelita po siya. Isa siya sa mga mamamayan ng Diyos. Isang tunay na Hebreo. At kung sa pagsunod sa kautusan naman, talagang sinunod ko ito dahil Pariseo ako. Ibig sabihin, alam niya talaga ang kautusan. Alam niya. Kung tungkol naman sa sigasig kong bilang Hudyo, inusig ko ang iglesia, walang maipipinta sa akin pagdating sa pagsunod ng kautusan. Alam niyo po, tingin niyo, ano si Paul? Mabait o masama? Titignan natin, hindi naman talaga siya masama Kasi nga, sinusunod nga niya yung kautusan. Sinusunod niya yung mga anong kautusan ng kanilang mga ninuno. Masigasig pa siya, hindi lang basta-basta, kundi talagang masigasig siya pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung sinasabi ko minsan Yung sino pa yung nakakaalam ng kautusan, sino pa yung nakakaalam ng salita ng Diyos, sila pa yung kumakalaban sa tunay na Diyos. Ayun ang katauhan ni Paul. Isa pa dito sa katauhan, makikita natin sa binasa natin, kung dito sa mensahe ng Panginoon. Kung si Paul ay isang terorista, meron ding isang tauhan na ating mensahe ng Panginoon na pag-uusapan natin si Ananias. Kilala niyo ba si Ananias? Yung nag-pray, di ba? Siya yung talagang pinapunta ng Panginoon na kahit alam ng mga alagad, yung pupuntahan niya ay terorista ng mga Kristiyano, pero pumunta pa rin siya. Takot na takot pa rin si Ananias. Ano po sabi sa Gawa 9:13-14? Subalit sumagot si Ananias, Panginoon, marami po ako nababalitaan tungkol sa taong iyan, na pinagmamalupitan niya ang inyong mga hinirang sa Jerusalem. Narito siya ngayon sa Damasco at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na huliin ng lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Si Paul, isang terorista, si Ananias, isang takot na takot. Kasi nga, sino namang Kristiyano na pupunta at pagpe-pray mo yung mga pumapatay sa Kristiyano? Kahit sino naman, ayaw, di ba? Paul, Lord naman, iba naman, baka patayin ako nito katakot na takot Ano po? Pero dahil gustong sumunod ni Ananias, kahit siya'y natatakot, kaya nga sabi niya, Lord, hindi niyo ba alam na ito'y masugid na kumakalaban sa inyo? Makikita natin,
na si Paul o si Pablo na isang terorista at isang Ananias na takot, dalawang katauhan na alin, hinanap ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Kakarelate tayo, di ba? Sa buhay natin, naging terorista rin tayo. Bakit? Ayoko mag-church. Ayoko magbasa ng salita ng Diyos. Oo, may Diyos, pero pagdating sa pagsunod, ayoko. Hindi nga natin tinutulig sa si Jesus, hindi nga natin siya binibigyan ng masamang interpretasyon, pero sa pagsunod, ayaw natin. Hindi, mga rebelde din tayo, terorista rin tayo, ayaw natin sumunod. At mayroon din ng mga Kristiyano, katulad ni Ananias, takot na takot. Hindi ko pwede, pastor, na mag-share ng gospel. Wala akong pinag-aralan. Baka magsalita pa lang ako, hindi na ako pakinggan. Baka bubulol-bulol ako. Ganyan, di ba? Marami. Pero ano sa tingin nyo ang nakita ng Panginoon? Lahat yan, at sino man tao, hinanap ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, handa ka ba? Hinahanap ka ng Panginoon. Kasi sinabi ng Panginoon, di ba, hindi kayo ang pumili, ako ang pumili sa inyo. Ibig sabihin, siya ang humanap sa atin. Siya yung alin? Kinuha ka niya. Si Lazaro nga, patay na, ginamit pa eh. Di po ba? Binuhay pa si Lazaro para maipahayag at maglingkod sa kanya. Tignan mo yung katabi mo. Hindi mo kang patay yan. Buhay na buhay para sa Panginoon yan. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya kung sabi mo, wala akong kakayahan, hindi nga eh. Kinuha ka ng Panginoon, katulad yan ni Lazaro, ni Ananias as ni Paul. Si Paul nga, isipin nyo, gagamitin ni Lord, kumakalaban nga sa Panginoon eh. Tayo pa kaya? Hindi ko po pwedeng patawaran ni Lord kasi nga, ang dami kong kasalanan. Kaya kailangan mo nga sa Jesus. Kasi yun po ang katotohanan. Kaya pag pinili ka ng Diyos, mararanasan mo ang pagbabago sa iyo ng buhay. Kaya nga pag pinili ka ni Lord, yung kumuha sa iyo, isang maestro o master na may alam sa buhay mo. Kaya nga pag kinuha ka niya, hindi pwedeng hindi kanya mababago. Kaya ang mensahe ng Panginoon, experience God's transformation. Kapag ang katotohanan ay narinig mo, kaya faith comes from hearing, mag-i-epekto yan ng alin? Ng pagbabago sa iyo ng Panginoon. Kaya si Paul, ganun na lang eh. Bakit? Kung narinig niya, na-encounter niya si Lord, iba ng usapan yan. Na dating terorista ngayon ay masidhin tagasunod ng Panginoon. Kaya makikita natin, may pagbabago. Mula sa terorista, naging terrified, natakot din siya, naging alin? Terrific na, naging mahusay na tagasunod ng Panginoon. Yun ang mahalaga kasi minsan tayo, hindi ko kaya talaga eh. Hindi mo talaga kaya. Kaya nga si Paul, maiintindihan natin, kaya siya nabago dahil unang-una, dahil nga na-encounter niya si Lord. Na-experience niya. Kaya pag ang sino man tao na-experience si Lord, hindi pwedeng walang mangyayari. Kaya nga ang katotohanan, basahin nyo, hindi pwedeng walang epekto sa inyo. Maliban na lang, kung ang inyong motibo ay magkaroon lang ng wisdom. Kasi ganyan ang mga Pharisee, mga Saduseo. Gusto na lang maging matalino. Hindi ihahayag sa iyo ng Diyos yung talagang Kaya nga ba, sabi ng Panginoon, kaya hindi nila maunawaan eh. Kaya nga, maski ang parable, hindi nila maunawaan. Kasi ang kanilang mata ay bulag, ang kanilang pag-iisip ay sarado. Bakit? Kasi nga, ang kanilang motibo ay maging matalino upang makipagdebate ako sa inyo. Ganon ang mga Pariseo, ganon ang mga Saduseo. Puro wisdom lang. Si Lord hindi. Kapag na-encounter mo siya, hindi kanya bigla-biglang bibigyan ng karunungan para gamitin sa hindi maganda, kundi pag na-encounter mo siya, yung transformation agad ang mangyayari sa iyo. Doon ang pagkilos. Ano po sinasabi dito sa 2 Korinto 3:18? At dahil naalis na ang takip sa ating sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito mula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang unting-unting bumabago sa atin hanggang tayo maging katulad niya. Transformed by renewing your mind. Sabi sa Roma 12:2.
Tinatanggal yung takip sa isipan natin. Ano yung isipan na yon? Isipan na kailangan mo lumapit sa Panginoon, na kailangan mo ang Panginoon upang magkaroon ng pagbabago sa iyo. Na kailangan mo na ako'y makasalanan, na kailangan ko may magliligtas sa akin. Yun ang nangyari kay Paul nung sinulat niya ito. Nung hindi niya pa na-encounter si God sa Damascus, ano sabi niya? Inuusik ko ang lahat ng mga alagad, maging si Jesus. Pero na-encounter niya si Lord, iba nang usapan nito. Nagkaroon ng pagbabago, yung pag-iisip na bago ka agad. Kaya nga tayo, yung napapansin ng mga mananampalataya, mauna na mag-isip Baka dati, bahala na si Batman. Di ba, bahala na ganun. Pero hindi ngayon, pag naging Kristiyano ka, naisipin mo, ito ba'y malulugod si Lord? Ito ba'y tama ang gagawin ko? Hindi napansin yan? Naging mapag-isip na ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya. Bakit? Binago na yung pag-iisip mo. Lalong-lalo na po sa mga bagay na makamundo. Yung kasinungalingan ng kaaway, wala na yan. Di porket dati, basta ginagawa ng marami, tama na. Di ba? Sa mundo ganun The more maraming gumagawa niyan, tama na yan. Kaya nangyayari, may tama na. Kasi nga, okay na Hindi. Kung ano ang sinasabi ng katotohanan, yun dapat ang ating ginagawa. At sabi ito, ang kapangyarihan ng Diyos, ang alin? Unting-unting bumabago. Sabi ko sa inyo, hindi ito yung sariling sikap. Kung naranasan ko po yan, gusto ko na mabago. Sino gusto? Di ba mga kalalaki dito, pag may bisyo ka, pag naano ka na sa bisyo, nag-aaway na kayo ng pamilya mo, ng asawa mo, gusto ko na mabago. Pero pang 1 week lang, balik ka na naman. Bakit? Kasi nga sa sariling sikap lang, mababago sa sarili ko. Hindi. Kasi nga, ganyan din sinasabi ni Paul sa Corinto rin, na kung saan, kung ano yung gusto kong mabuting gawin, hindi ko nagagawa. Kung ano yung masama, yun ang nagagawa ko. Bakit? Because the spirit nang galing sa kaaway, nandun sa'yo. Kaya pinapalitan ng Diyos yung espiritu nang galing sa Kanya para espiritu na sumusunod na sa Kanya. Kaya nga sabi, maging katulad niya. Paano ka magiging katulad ng Panginoon kung hindi ka sumusunod? Paano ka magiging katulad ng Panginoon kung hindi mo binabago ang pag-iisip mo na yung ginagawa ng sanlibutan, yung ginagawa mo na makasarili, ay hindi dapat mo ginagawa? Kaya dito, nababago ang buhay mo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag ikay binago ng Diyos, sabi nga kanina sa salita ng Panginoon, yung dati mong pagkatao wala na, meron ka ng bagong pagkatao. Sino dito yung mga nakay Kristo na? Ang sabi po, ang mga nakay Kristo na ay wala na ang dating pagkatao, meron ng bagong pagkatao. Nakikita po natin dito. Paano natin mararanasan ang pagbabago ng Diyos? Unang-una, kailangan natin si Jesus. Sinabi ko po yun sa inyo, di ba? Ako yung gusto kong mabago, pero hindi mababago. Bakit? Wala si Jesus Wala ang Diyos Wala ang katotohanan. Kaya ang katotohanan mahalaga kapag wala siya sa buhay mo, hindi ka mababago. Meron nga po ako napapanood sa TV, sabi, ay nabago na si ganito. Talaga, oo. Tingnan ko, nabago siya, may pastor ba o kasali ba sa church? Ay wala. Hindi magtatagal. Totoo po yun, hindi nga nagtagal. Kasi po, si Jesus lamang ang may kakayahang magbago ng ating buhay. Ano po sabi dito sa Galatians 1:15-16? Ngunit sa biyaya ng Diyos, bago pa man ako pinanganak, ito si Paul. Pinili niya ako at tinawag para ihayag sa akin ang kanyang anak. Sabi gano'n, kausap niya ang Diyos Ama. Pinili niya ako para ihayag si Jesus sa kanya upang maipangaral siya sa mga hintil, tayo. Na mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. Anong sabi ni Paul? Wala akong pinuntahan na ibang tao. Wala nagturo sa akin, kundi ang Diyos Ama, ipinakita niya sa akin si Jesus upang makita ko na ang pagbabagong mangyayari sa akin ay buhat dun sa kanyang anak. Kaya ang Christianity, kapag walang transformation, hindi po tunay na Kristiyano. Yun po ang nakakalungkot. Christianity is all about transformation. Tandaan po natin yun. Nakakalungkot. They claim to be Christian, pero hindi mo makita yung pagbabago. We're not talking about perfectionist dito, magiging perfecto ka. Hindi, wala pong ganon. Ang pinag-uusapan po dito, may pagbabago. Yung po ang maganda. Kaya napakabuti ng Panginoon
Yan ay itinalaga ng Diyos. Kaya nga sabi niya, ipagpapatuloy ko ang mabubuting gawain ko sa iyo hanggang sa dulo. Ibig sabihin ng mabubuting gawain, yung mga pagbabago ko sa iyo, ipagpapatuloy ko sa pamamagitan ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Kaya nga sa Ephesians 2:8-9, you've been saved by grace, so no one can boast. Walang magyayabang. Kasi kung may magyayabang, paano na? Halimbawa na lang, si Pedro napunta ng langit. Juan, ba't ka napunta ng langit? Naka 200 ako mabubuting gawa. Sabi naman ni Juan kay Pedro, wala ka sa akin. Ako naka 300. Pumasok naman si James naman. Wala kayo sa akin, naka 1,000 mabuting gawa ako. Payabangan, di po ba? Kung gano'n ang mangyayari, nagyabang tayo sa Diyos. Kaya nga si Jesus lang ang kailangan mo. Kung kailangan mo, gusto mo maranasan ang pagbabago ng Diyos, kailangan mo si Jesus. Kaya nga minsan, iba, gusto ko nang mabago. Si Jesus ba yung kasama mo sa pagbabago? Baka sarili mo lang. Sa akin po, naranasan ko po yan. Sabi ko, Lord, gusto ko magbago. Pero kung hindi ko sinasama si Lord Pagdating sa mga gawan, sarili ko lang, gusto ko lang. Wala. Ilang taon na lumipas. Walang pangyayari. Kaya nagkaroon ng kante, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Di ba may ganong kanta? Kasi nga, bakit hindi magawa? Wala si Jesus Wala ang Panginoon sa buhay. Kaya pag meron kang Panginoon, meron Diyos na buhay sa buhay mo, hindi pwedeng hindi ka magbabago. Yun po ang katotohanan. Yun ang Kristyanismo. Ang maganda pa rito, hindi nagsasawa ang pagbabago sa iyo ng Diyos. Di ba tayo, madali yung sawa, ayoko na sa'yo. Ang hirap mong turuan. Ang di ka sumusunod, bahala ka na. Kay Lord, wala. Walang ganon. Kaya nga sabi sa huling araw, bakit hindi pa siya bumabalik? Kasi ayaw niya mapahamak ang napakaraming tao. Kung tutuusin lang, kung si Lord ay nalalim magsawa, maraming pinatamaan sa atin ng kikilat na. Panay pa kikilat ngayon tuwing hapon, di ba? Kasi bakit? Kasi nga ang Diyos ay full of grace. Saka yung pag-ibig niya ibang-iba. Kaya nga si Jesus lang ang may kakayahan na tayo mabago. At para kailangan natin na mabago ang ating buhay sa pamamagitan ni Jesus, kailangan natin ipagtapat ang pagpapasakop niya sa buhay natin. Ano ba ibig sabihin? Kasi maraming pagkakataon, Lord, ikaw lang kailangan ko para mabago buhay. Pero hindi ka naman nagpapasakop. Ano yung pagpapasakop? Yung sa dapat ang nasusunod. Siya dapat ang nangunguna sa buhay mo. Hindi. Lord, ikaw, tatanggapin kita as a Savior lang. Wala rin Lord. Madalas ganyan ang mga Kristiyano, tama? Pag tagapagligtas, okay lang. Pag Lord, iba na. Hindi ka na nagpapasakop sa kanyang pamamaraan. Ano po sabi sa Gawa 9:4-5? Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo. Ito po si Paul, na bago lang kanyang pangalan. Bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino pa kayo, Panginoon? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Sino po kayo, Panginoon? Dati, ano sabi niya kay Jesus? Hindi, propeta lang yan. Guru lang yan, hindi siya Diyos. Pero nang na-encounter na niya si Lord, doon sa Damascus, nabulag siya at naririnig niya ang salita ng Panginoon at ang pagkabulag niya hindi lang ganon, kundi mas matindi pa sa sikat ng araw. Sino po yung nakapunta na ng Saudi? May nakausap po ako sa Saudi po daw, pag talagang sikat ng araw, hindi ka makakatingin. Mas matindi pa doon yung liwanag. Na-encounter niya si Lord, ano nangyari? Nagbago yung pag-iisip niya. Nagpasakop na siya sa Panginoon na dati hindi niya tinatanggap na Panginoon. Ang sabi niya, sino po kayo, Panginoon? Nagpasakop na siya. Kaya ang pagbabago na gusto mo sa buhay mo, kailangan mo si Jesus, kailangan mo magpasakop na siya ay Panginoon. Pastor, Panginoon naman siya Bakit? Lagi kong humihingi sa Kanya, Lord, bigay mo sa akin. Hindi Panginoon yun. Pahingi noon. Di ba? Maraming Kristiyano ganyan. Panginoon siya, pero pag humihingi lang, pahingi nito, Lord. Pahingi nito, Lord. Pahingi nito, Lord. Hindi tunay na Panginoon. Pero si Paul, na dati niya inuusig, ngayon, tagasunod ni Christ. Matindi, no? Nagpasakop na siya. Yung kanyang paglilingkod, hindi galing sa mga pari, kundi sa pagkakilala niya sa kay Jesus, na si Jesus lang ang nagpabukas ng isipan niya na siya ang tunay na Panginoon. Amen? Sino po naniniwala na Panginoon si Jesus sa inyong buhay? Ibig sabihin na magpasakop tayo.
Ano po? Ano pa? Hindi lang po yun. Ano pang ginawa ni Paul? Sabi dito sa Gawa 22:10. At nagtanong pa ako, ano ang gagawin ko, Panginoon? At sinabi niya sa akin, tumayo ka at pumunta sa Damascus at doon sasabihin ko sa iyo ang lahat ng gagawin mo. Alam niyo po, ito po ang katotohanan na malungkot, pero katotohanan. Nung tinanggap natin si Christ as a Lord and Savior, ano agad ang natin? Nagtanong ba tayo, Lord, ano ang gagawin ko? Nagtanong tayo minsan ng ganon? Kasi bakit? Sa pagpapasakop sa Panginoon, na bilang siya ang Panginoong Jesus sa buhay mo, wala na rito yung ano ang gusto mo, kundi ano ang gusto ng Diyos. Kaya nga sabi, I've been crucified, I have no longer lived, but Christ who lives in me. Sino ang dapat nasusunod? Sino pa? Si Jesus na. Pero madalas, tayo mga Kristiyano, pag hindi kumbinyente sa atin, naman, para si Ananias, wag naman, Lord, mamamatay Kristiyano yan eh. Sa atin eh, umulan lang eh. Hindi na ako pwede. Bakit? Ang lakas ng ulan. Umaraw naman sobrang araw, init. Ang dami natin dahilan. Pagbasa kayo ng salita ng Diyos, busy ako, Lord. Ano naman ako, ang dami kong trabaho. Sa kanila kaya ang panahon ng mga Kristiyano noon, ibang-iba ngayon. They are willing to die. Sa panahon kaya natin ngayon, willing ba tayong mamatay para sa Kanya? Iba noon. Kaya nga makikita natin different ng Kristiyano noon tsaka ngayon eh. Bakit? Kasi alam nila yung layunin ng Diyos. Nung tinanggap nila si Jesus bilang Lord and Savior, hindi na sila ang nasusunod. Kaya nasabi ng Panginoon, sige, humayo ka. Lord, may mga leyon doon. Pupunta ako. Sige, pupunta pa rin ako. Kasi hindi na ako nasusunod, kundi ang Diyos. Ang layunin ng Diyos ay nasusunod sa atin. Ang pagpapasakop natin sa Panginoon ay pumapasok kung ano ang gusto ng Diyos. Madalas sa mga Kristiyano, ang gusto lang yung convenient lang sa atin eh. Convenient lang. Lord, pag gusto ko, tsaka lang, pero pag ayaw mo na, wala na. Nasusunod na yung sarili mo. Sa mga anak, di ba? Sabi sa iyo ng magulang mo, ito gawin mo. Mamaya na. Di ba? Magandang, wait. Hindi, ito gawin. Wait, mama. Hanggang ang mama mo na ang gumawa. Kaya madalas ngayon, ang pagsunod natin, nasa ano na lang, pag gusto mo na lang. Pero hindi nyo napapansin, ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, yun ang ayaw na ayaw mo. Di ba? Ayoko magbasa ng salita. Pero pinagagawa sa'yo ng Diyos. Every Sunday, kailangan mong pumunta, magsimba ka. Baka pwedeng alternate. Di ba? Kung anong ayaw mo, pinagagawa sa'yo ni Lord. Kasi alam mo bakit pinagagawa ni Lord yun? Para makita ni Lord kung talagang tapat ka sa Kanya. And everything dapat nakikita. Kasi madali tayong sumunod pag gusto mo eh. Di ba? Pag gusto mo isang bagay, sunod ka. Pero pag ayaw mo yung pinagagawa niya, Lord naman, baka naman may iba kang ipagagawa. Pero dito si Paul, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Na dati siyang taga-utos, kasi talagang taga-utos siya, kumukuha nga siya ng mga isa sa mga nagpapatay kay Esteban, sige, patayin niyan. Pero ngayon, taga-sunod na. Saan? Sa CEO, si Lord. Ano man ang gawin mo, sabi ni Paul, sa akin, Lord, gagawin ko. Kasi nagpasakop na siya saan? Doon sa ating Panginoon. At bilang isang Kristiyano, kung gusto mo mabago buhay mo, kailangan mo magpasakop. Kailangan mong sumunod. Kaya maraming Kristiyano, they claim to be Christian. Gusto ko mabago, kailangan, pero ayaw natin sumunod. Pero maniwala kayo, ang lahat ng sumusunod sa Diyos, hindi kailanman mapapahamak. Amen? Ang lahat ng sumusunod sa Diyos, makakaranas ng kapahingahan, kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Ang sumusunod sa Panginoon, walang talo. Kung baga sa nagsusugal ka, itaya mo na, itodo mo na. Bakit? Wala kang katalo-talo. Bakit? Yung magpapauto sa'yo kahit kailanman hindi natalo sa anuman labanan. Di ba madali tayong dito tayo tumaya. Bakit? Malakas to. Talagang yamado. Sino nagani dito? Hindi ako magsabong eh. Yamado dito, yamadista rito. Bakit? Angat to eh.
Si Lord ang nagpapasunod sa'yo. Si Lord ang sabi, sumunod ka sa akin na may kakayahan, may control. Kaya nga mensahe ng Panginoon last week, na may control ng lahat, hindi ka susunod. Tsaka ito pa isa, ang Diyos na nagpapasunod sa iyo, kahit kailanman hindi naging masama, kahit kailanman hindi gumawa ng masama, hindi nagkasala, mabuti, susundin mo? Tayo pa nga madalas, alam mong mapapahama ka, sunod ka pa rin. Bakit? Nakakaya sila nakakaya sa kanila. Di ba, mga kabataan? Alam mo, dadalhin ka baka ako na lang mag-isa sa school namin. Magiging malungkot ako. Alam niyo po, ang taong pinaninindigan ng pananampalataya, hanggang sa huli, paninindigan ng Diyos pag humarap na siya. Kaya sabi ng Panginoon, kung sino man ang ayaw nang nagpahiya sa pangalan ko, ipapahiya ako pag nagkaharap na kami. Nakakalungkot, ano? Pero alam ko, na lahat ng TBC, hindi ikinakahiya ang Panginoon. Amen? Kasi bakit? Kasi nga sa ilalim ka sa pagsunod ng Panginoon. At bakit kailangan mo si Jesus? Bakit? Kailangan mong ilipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kasi alam naman natin na dati tayo sa dilimi, kaya nga pinag-iba yung ating kaisipan Ang ating nakikita Noon, ang kagandahan kung ano ang ginagawa ng sanlibutan. Kaya nga pag hindi mo ginagawa, ay nako, out of this place ka, KJ ka, gano'n, di ba? Pero hindi na ngayon. Nilipat na tayo mula kadiliman, mula kaliwanagan. Hindi mo kayang gawin yon. Si Jesus lang ang may kakayanan nun. Bakit? Ano po sinasabi dito sa Gawa 26:17-18? Ililigtas kita sa mga kapwa mo Hudyo at sa mga Hintil. Isusugo kita sa kanila para imulat mo ang kanilang mga mata mula sa kadiliman ay dadalhin mo sila sa liwanag at ililigtas mo sila sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos. Nang sa gayoy mapatawad ang kanilang kasalanan at mapabilang sila sa mga taong hininang ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin. Kung wala si Jesus sa buhay mo, kay nino ka? Sabi dito, sa kapangyarihan ka pa rin ni Satanas. Yun po ang katotohanan. Kapag si Jesus ay wala sa buhay mo, doon ka sa kapangyarihan ni Satanas. Yun po ang katotohanan. Kaya kailangan mo si Jesus sa pagbabago mo kasi nga, ililipat ka niya mula sa kadiliman, mula sa kaliwanagan. Kaya nga namatay siya. Para tayo mailipat doon sa liwanag. Ano liwanag na yun? Yung katotohanan. Maraming kasinungalingan ng kaaway na sinasabi ng mundong ito. Na nagpapao nga, no? Pero ano yung sinasabi ng katotohanan? Ang nakakalungkot ngayon, yung katotohanan, binabaluktot, tinitwist. Na ano yung tama, ginagawa nilang mali. Yung mali, ginagawa nilang tama ngayon. Pero ngayon, pag alam mo ang salita ng Diyos at ikay binago ng Panginoon at naranasan mo ito na mula ka sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, lahat naman tayo napunta na kadiliman. Di ba? Lahat tayo may kwento ng dilim sa buhay, di ba? Kaya nga, ibinigay ng ating Diyos sa si Jesus. Bakit? Kasi walang sino man na makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang sino man na makapagliligtas dahil sa kanyang gawa. Kaya nga, ipinadala si Jesus upang maging liwanag sa atin. Puno tayo ng kadiliman. Sino dito hindi nagkakasala? Ha? Sino dito yung nagkakasala pa rin? Pakitaas ang kamay, yung mga nagkakasala pa rin. Hindi nagtaas, ano yun? Kasi yung pong katotohanan. Kasi tayo nagkakasala. Ang mabuti sa Panginoon, sabi ni Lord, 2,000 years ago namatay ako, yung mga gagawin yung kasalanan, faith ko na yan. Yung future sin yung faith ko na yan by grace. Sa biyaya ko. Kaya hindi ako makalapit kay Lord. Bakit nagkamali na naman ako? Hindi mo naintindihan ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul na kahit malinis ang aking konsensya, nagkakasala pa rin ako. Ibig sabihin, in spite siya'y lingkod ng Diyos, hindi pwede siyang hindi magkasala. Pero sapat ang Diyos, ang biyaya ng Diyos sa kasalanan na gagawa natin. Ano yung pagbabago na yung dati mong ginagawa, hindi mo na binabalikan. Yung dati mong kasalanan, isang dipa, ngayong kalahati na lang, praise God. Di ba gano'n ang pagbabago? Hindi ko naman sinasabi na, uy, bago ka na. Walang gano'n. Kaya nga meron tayong kailangan natin kumilos Sa akin nakakita naghimala si Lord ng walang ginawa ang tao. Yung wine, yung first miracle niya, ginanon niya ba agad ng tubig? Wine.
Walang ganon. Nagsalin muna ng tubig. Di ba ba? Di ba yung pinagaling yung babaeng na sa sakit na dinudugo? Anong ginawa ng babae? Hinawakan niya yung laylayan. Di ba? Kailangan may participation ng tao. Kung gusto mo mabago ang iyong buhay, unang-una, mag-participate ka kay Lord. Kasi madalas sa atin, tigas ng ulo natin eh. Lalong-lalo na. Kung sabi ni Lord, ito gawin mo, ayaw mong gawin. Kaya nangyayari, imbis na mabago ka, walang nangyayari. Ano po sabi sa Colossus 1:13-14, ililigtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak, si Jesus. At sa pamamagitan ng niyang anak, tinubos niya tayo ng ibig sabihin, pinatawad na ang ating kasalanan. Sino dito yung pinatawad din kanyang kasalanan? Ibig sabihin, ligtas ka. Kasi pag hindi ka pinatawad ni Lord, ibig sabihin, hindi ka ligtas. Kaya pag pinatawad ka ni Lord, yung utang na loob mo, grabe. Bakit Lord, ang dami kong kasalanan, ang dami kong mga bad decision. Pero Lord, pinatawad mo pa rin ako in spite that. Ginawa mo pa rin akong anak. Hindi ka pa rin mawawalan ng utang na loob kay Lord. Yung mga kapitbahay natin, binautang ka na ng 500, halos sambahin mo ni. Tama? Pero kay Lord, grabe, buong kasalanan mo and future sin mo, pinatawad ni Lord. Pero baliwala sa atin. Parang si Jesus, okay, diligtas mo. Wala. Yan ang nakakalungkot. Yung mula, kinuha ka sa kadiliman, patungo sa kanyang kaharian ng pagmamahal. Hindi pa ba sapat yun para purihin mo ang Panginoon? Hindi pa ba sapat yun upang maglingkod ka sa Panginoon para hindi ka sumunod sa Panginoon? Yun na, kaya nga yung mga Christian noon, grabe silang sumunod. Kahit patay kung patay. Bakit? Kasi alam nila yung ginawa ng ating Panginoong Kristo para sa kanila. Tayo hindi. Gusto lang natin tanggapin tagapagligtas. Ayoko mapunta ng impyerno dito ako sa langit. Pero hindi natin nakikita yung halaga ng ginawa ng ating Panginoon. Alam niyo po ba unang-una tinanggal ni Jesus sa atin? Yung puot ng Diyos Ama. Ano yung puot niya? Galit. Di ba, mas mataas pa yata sa galit yung puot, ano? Puot yun. Ibig sabihin, galit sa ating kaaway tayo ni Lord ng Diyos Ama. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, doon sa cross ng Kalbaryo, yung puot pinalitan ng alin kaibigan, anak ng Diyos Ama. Kaya, minsan wag natin baliwalain minsan yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Lalo na yung pagbabago. Alam niyo po yung magbe-benefits niyan, hindi lang po kayo. Lahat po na nakapaligid sa atin. At yan po, naranasan ko po yan. Na dati akong kinahihiya. Naku, nagyan na naman si Eno. Ngayon, hindi na. Gusto na po nila akong makasama in the way na malaman nila yung katotohanan. Sino ba yung gusto yung mangyari yun na dati kang, ayaw kita makasama. Wala akong, alam mo yung gano'n? Para ka may sakit. Pero dahil sa katotohanan, dahil sa pagbabago sa iyo ng Diyos, malayo ka pala. Bro, di ba ang saya? Dati, nagtatago yung makakasalubong mo, ayaw kang kausapin. Dahil sa pagbabago mo, nabago din yung nasa paligid mo. Amen? Dahil yun saan? Sa ating Panginoong Kristo. At pangalawa, paano mo mararanasan ang pagbabago ng Diyos? Ito po ang mahalaga. Kailangan magpakumbaba sa pamamagitan ng panalangin. Ang lahat po na binabago ng Diyos, lahat na naka-encounter kay Lord, hindi pwedeng hindi nananalangin. Sino po dito nagpe-pray? Praise God. Hindi pa text ha. Uso yan, Lord. Pa text, baka usong-uso ngayon. Alam nyo, ang prayer ay nang walang delay. Minsan nade-delay ang natin chat, lalo na pag mahina signal. At saka unang-una, pag binasa natin salita ng Diyos, alam niyo yung natutunan agad ng mga alagad? Ano unang niyang tinuro? Ang pananalangin. Kasi yan yung ka sa Panginoon eh. Hindi ka mababago pag hindi ka nananalangin. Ano sabi po din nangyari dito kay Paul? Gawa 9:11-12. Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa daang tinatawag ng Batuwid. At doon sa bahay ni Judas, hanapin mo mga taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Nananalangin siya ngayon. Wow, grabe, no? Nung na-encounter niya si Lord, nag-iba ang kanyang pag-iisip, nakilala niya si Lord bilang Panginoon. Ano pa nangyari? Nagpapakumbaba na siya ngayon kay Jesus. Na dati niyang inuusig, mayabang, di ba?
Kilala mo ba ako? Meron akong dala dito galing sa mga pari na lahat ng mga disipulo mo, maging ikaw, namatay ka lang, maging ikaw, ang mga disipulo mo, uusigin ko. At ngayon, nagpapakumbaba, nananalangin sa Diyos. Nakita natin yung transformation. Kaya kapag ang tao na meet si Lord, hindi pwedeng hindi nananalangin. Kaya, ay, Christian na ako. Nabago na ako. Tanong mo, nagpe-pray ka? Kailangan pa ba yun? Hindi mo naintindihan. Paano ka makikipag-usap sa ating Panginoon kung hindi ka nananalangin? Kaya nga sa pananalangin, namamagitan ang Diyos. Bakit? May nabago ba dito na lahat umokay? Ako nga nun, sabi ko, Lord, lahat ang makakasulubong ko, ang liit-liit ng taytay. Ang dami ko pong barkada, di mayayaya naman ako sa vision nito. Totoo po yun. Ano sabi ko, Lord, nag-pray ako, Panginoon, sana po, pag ako'y lumabas ng bahay, wala po ako makasama mga barkada ko makakilala sa akin na magyaya. Kasi po ako, hindi po ako tumatanggi. Wala sa vocabulary ko yung tumanggi. Ano niyo po yun? Yung makakatanggi ka. Sa akin, wala po yun. Pag niyaya ako, go. Siyempre, gusto mo mabago. Nalalangin ako, Lord, hindi ko po kaya. Ang dami kong kilala rito sa Taytay. Ang liit ng Taytay. Alam niyo po, may nakita man ako sa mall lang, hindi ko pa kainuman. Mga kaano ko lang, wala pong ibinahintulot si Lord na makita ko yung barkada ko nagiinom para idamay ako. Praise God. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin. Kung gusto niyo mabago, wala po kayong kakayahan. Ipag-pray niyo sa biyaya ng Diyos. Gagawa ang Diyos. Kaya nga ito si Paul, nung nanalangin siya, ano sabi dito? Ipinakita ko sa isang pangitain na pumasok ang isang lalaki na nangangalang Ananias na kinaroroonan niya. Ipinatong ang mga kamay sa kanya upang muli siyang makakita. Ang sabi dito ng Panginoon, kapag nananalangin ka for your transformation, meron tong ipakikita niya na mangyayari yon. Kaya sabi ng Lord sa kanya, huwag kang mag-alala. Makakakita ka. May papupuntahin ako dito si Ananias. Papatungan ka ng kamay at makakakita ka. Ganon din sa atin. Kapag tayo nagpe-pray, si Lord kikilos. Kasi gusto mo magbago eh. Ayaw ba ni Lord John? Ang kaso, hindi tayo nananalangin. Ang dinapanalangin natin, Lord, sana po magbago. Ano yung magbago? Magbago sitwasyon ko, dumami pera ko. Pero yung buhay natin hindi nababago. Ako po, ganyan ang naranasan ko. Sabi ko, Lord, di ba Christian na ako? Parang Christian ko, lalaw yata ako naghihirap. Ano sabi sa akin ng Panginoon? Hindi ko pinadala ang mga economists. Pinadala ko si Kristo para sa kaligtasan mo. Ang unang-unang dinidil sa atin yung buhay natin. Yung ating pagbabago. And then, things will follow. Hindi ko ba sinabi masama yumaman, ha? Ang inaano lang po natin, first seek the kingdom of God and all things will be added unto you. Hinahanap mo muna natin ang Panginoon. Hindi, Lord, tinanggap na kita, ha? Sinabi niyo ba, Lord, baguhin niyo ako. Hindi, Lord, payamanin niyo ako. Lord, bigyan niyo mo ako ng asawa. Lord, bigyan mo ako ng, kaya nga hindi Panginoon, pahingi noon eh. Si Paul hindi. Bakit? Nanalangin siya. Kasi talagang inano sa kanya, may layunin ako sa inyo. Naniniwala kayo na may layunin sa inyo ang Diyos? Ano yung layunin na yon? Ha? Hindi na yun. Ano yung layunin sa inyo ang Diyos? Tsaka, maging tapat na patotoo. Di pagbabago yon, tama? Kaya nga, dapat makakita natin, alamin natin yung layunin na yon. At sa pamamagitan, pag nananalangin ka, may confirmation yan. Kaya nga, pag nanalangin ka, Lord, halimbawa na lang, may nanalangin, Lord, wala po akong pera eh. Sana po may magbigay sa akin, ganito. Nilapitan niyo yung babae. Sister Julie, sabi ni Lord, pauutangin mo raw ako. Sabi ni Julie, ha? Wala naman sinabi sa akin si Lord eh. Kata niya? Pag alam mo, pag galing kay Lord, pati si Julie kakausapin. Oo nga, may sinabi sa akin si Lord, pahihiramin daw kita. Nakita niya? Yun ang panalangin na may pagpapakumbaba. Si Lord ang kumikilos. Minsan, di ba? Pautangin mo raw ako. Hindi nga. Sino nagsabi? Sabi ni Lord, hindi nga. Walang sinabi sa akin eh. Kaya nga yung makikita natin, yung pagbabago, makikita na nakikiayo ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Bakit hindi ka pati natatakot manalangin? Dahil hindi ka takot manalangin. Bakit? Sabi dito, dahil anak
ka ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos? Dati tayong kaaway, di ba? Sabi nga sa John, di ba? Sino man na nananampalataya ay tinuring niyang anak ng Diyos. Kaya tayo nananalangin, hindi na tayo takot manalangin. Kasi alam mo, anak ka ng Diyos, sabi dito sa Roma 8:15. At ang Espiritu ng tinanggap niyo mula sa Diyos ay hindi ibinigay upang magkaroon muli kayo ng takot. Kasi takot dati, kaaway tayo ng Diyos eh. Sino ba yung lalapit ka sa kaaway mo? Di, takot ka. Diba? Kaaway ko nga eh. Ang sabi dito, sa halip upang kayo maging mga anak ng Diyos ngayon sa pamamagitan na matatawag niyo siyang Aba, Ama, ang Diyos. Sino dito yung pag lumalapit sa tatay niya, okay. Sino dito yung mga anak? Nakitaas ang kamay. Na pag lumapit kayo, alam mo talaga na tatanggapin kami. Ibang ama, hindi. Hindi pa nagsasalita ng anak. Huwag kang lalapit. Gugulong ang ulo mo. Galit ka agad. May ganang mga tatay. Tama? Kaya yung mga anak, hindi pa nagsasabi. Hindi na makapagsabi. Pero iba tatay natin. Bakit? Ano yung prodigal son? Ano yung kwento nan? Di ba nagkasala yung kanyang anak? Nawala yung lahat ng kayamanan, hiningi sa tatay kahit buhay pa. Dilustay niya lahat sa mga bisyo. At hanggang sa dulo, naging kumakain na lang siya ng pagkain ng baboy. Ang sabi nung anak, hindi niya pakausap ang tatay niya, Panginoon, sa inyo ko nagkasala, maging ang aking ama. Sa kanya ko nagkasala, patawarin. Hindi nga pa nasasabi kaharapan tatay niya. Pero nung nag-meet na sila, anong kinuha ng tatay? Hindi niya sinumbatan. Kasi ikaw na anak, suwail ka, walang ganun. Ano nangyari? Niyakap niya at sinabi, kunin mo yung kanyang balabal, kunin mo yung kanyang sandalyas, yung singsing iligay mo ulit bilang pagpapakita na ikay anak ko. Ganon ang Diyos Ama natin sa ating lahat. Hindi nanunumbat, hindi sinasabi yung nakaraan mo. Amen? Kaya pag nanalangin tayo, alam mo, Panginoon, alam mo hindi ka tatanggihan kasi kilala mo ang Diyos mo. Tayo ang hirap. Lord, hindi ko kaya. Lumapit ka sa Panginoon. Hindi mo kilala ang Ama mo. Kung ang Ama mo na mapagmahal na ibinigay yung pinaka malapit sa puso niya, si Jesus, ano hindi mo kaya pa ibigay ni Lord sa'yo? Ang tanong, yung ba'y concern lagi sa pagbabago mo yun? Kasi madalas nga tayo nakakalungkot sa mga Kristiyano. Ang laging hinihingi yung ayaw ng Diyos. Pag binigay ko ba sa yan, mag-glorify ang pangalan. Kasi may motibo lagi tayo eh. Lord, bigyan mo ako ng kotse, yung Ferrari. Pag binigay ko ba sa'yo, anong gagawin mo? Ipagyayabang ko yan, Lord. Na wala silang kotse na iba sa aking Ferrari. Bibigay ni Lord? May motibo natin eh. Lalo na kung ibibigay ko sa'yo yan na mapapahama ka, hindi bibigay ni Lord. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Kung ang ating Diyos, dito sa ating mga tatay, pag humingi ka ng isda, bibigyan ka ng ahas? Ano pa kaya ang ating Diyos Ama na napakabuti na iniisip lagi mabuti sa ating lahat? Kaya wala tayong takot na lumapit sa ating Ama. Bakit? Kasi nga, kilala mo siya. Sa pamamagitan ng panalangin, makakalapit tayo anytime. Maganda anytime. Hindi sa atin dito eh. Huwag ka lalapit sa akin, bad mood ako. Pag ang tatay ganun eh, no? Saka kay Lord, wala. Anytime niya, lapit ka lang sa Panginoon. At kapag lagi tayo nananalangin, lalo tayong nababago. Bakit? Kasi umaasa tayo sa banal na Espiritu. Balik tayo. Bakit? Kasi hindi mo talaga kaya mabago unless hindi ka sasamahan ng Panginoon, lalo kanyang banal na Espiritu. Kasi sa panahon naman natin ngayon, Holy Spirit na ang kikilos. Kasi pag umarap sa'yo si Jesus sa yan, wala ka na, patay ka na. Hindi na mangyayari yun. At yun nga, para umasa tayo sa banal na Espiritu. Pag tayo nananalangin, nagpapakumbaba tayo sa Panginoon, Lord, wala akong kakayahan, umaasa lamang ako sa iyo. Kaya tuwing tayo nananalangin, anong gagawin? Nagpapasailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po sabi dito sa Gawa 9:17? Kaya pinuntahan ni Ananias si Saulo sa naturang bahay at pumasok siya rito. Ipinatok niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi, Kapatid na Saulo, ang Panginoong Jesus ay nagpakita sa iyo sa daan habang papunta ka rito sa nagsugo sa akin. Inutusan niya ako rito upang muli kang makakita at mapuspos ng banal na Espiritu. Kasi si Paul, gagamitin ni Lord sa mga hintil. Tayo yon. At hindi siya magagamit ni Lord unless hindi siya aasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya pag tayo gusto mong mabago, and hindi ka umaasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, I tell you, hindi ka magagamit ni Lord. I tell you, hindi mababago buhay mo. Kasi wala tayong kakayahan.
Ang kalaban natin dito, mga espiritu. Kaya nga sabi sa Ephesians, di ba? Ang kalaban natin dito, mga espiritu, hindi natin nakikita. Yan yung mga evil spirit. Ang malakas lang tayo pag dinala natin sa pananalangin. Ang mga Kristiyano, malakas kapag nagpe-pray. Kaya, tanong ko sa inyo, sino dito everyday nagpe-pray? Yung matapang ang loob, Lord, Pastor, nagpe-pray ako. Tatanungin ko, sino dito everyday nagpe-pray? Eh, yung iba, the other day. Yung iba, no days. Ano yung sinasabi sa atin? Kung gusto mong manalo sa labanan, manalangin ka lagi. Umasa ka sa Panginoon, huwag sa tao. Bakit? Kasi kaya mo maglingkod kapag kasama mo ang Espiritu ng Diyos. Ano sabi dito sa Zacarias 4:6? Kaya sinabi niya sa akin, ito ang sasabihin mo kay Zerubbabel mula sa Panginoon. Kasi may labanan na nangyari po dito eh. Hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon na mga hukbo. Kung gusto mo mabago ang buhay mo at patuloy kang binabago at gusto mo maglingkod sa Panginoon, gusto mo sumunod, umasa ka sa banal na Espiritu. Kaya si Pablo nung matalino siya eh. Di ba kung tutusin, para siyang lawyer natin ngayon. Lawyer siya. Kumbaga sa mga debatihan, di mo siya matatalo. Pero lagi nga sinasabi, hindi ko kayo hinihikayat sa pamamagitan ng galing ko, pananalita. Kundi hinihikayat ko kayo kung paano ako binago ng Diyos. Maski ako po, wala po akong kakayahan dito magsalita. Minsan nabubulol pa ako. Minsan, pero bakit? Umaasa lang po ako sa banal na Espiritu. Kasi kung di po ako umasa rito, hindi mapapapurihan ng Panginoon. Taka wala po akong kakayahan. Lagi ko po sinasabi yan. Kaya sinasabi ko po din sa inyo lahat, hindi nyo kaya. Pero kapag kasama nyo at umasa kayo sa banal na Espiritu, kaya nyo. Amen? Kaya nga sabi, hindi ko kayo binigyan ng takot eh, kundi kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan yon? Na umasa sa banal na Espiritu. Kaya po tayo, paano tayo aasa sa banal na Espiritu? Para mas madali. Sino dito ang gustong maging illustration ko? Lagi na lang si Anuel, siya kang nakikita ko, ilika rito. Paano mag-walk in the Spirit? Halimbawa, dito ka. Sabay ka tayo, pantay ka. Ito siya yung Holy Spirit, di ba? Siya yung Holy Spirit, maglakad ka. At sinasabi sa akin ng Holy Spirit, diretso lang. Di diretso lang ako. Di ba? Diretso ulit. At sinabi niya, huwag kang liliko, bakit may mga masamang mangyayari sa iyo, iikayat ka niya, maano yung pagbabago mo. Sunod lang ako. Sunod ulit. Sabi niya, magpatuloy ka lang at tignan mo si Jesus. Kaya, yun ang gawin mo. Yan ang gawin ko. Thank you. Ano ibig sabihin? Kailangan mong sumabay kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu. You are walking in the Spirit. Kaso nangyari, walking in the Spirit ako. Sabi sa iyo ng Holy Spirit, huwag kang pumunta dyan sa mga kaibigan mo kasi malululong ka na naman sa drugs. Hindi, punta ako. Daan na naman. Sabi, huwag ka nang pumunta, balikan yun. Sasabihin sa iyo banal na Espiritu. Ang sabi mo, hindi ako magiging masaya eh. Punta ka na naman. You're not walking in the Spirit. You are walking on the flesh. Patuloy mo pa ni sinusunod yung gusto mo. Kung gusto mo mabago ang buhay mo, kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kailangan mong lumakad sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya yun po kaya tayo sumusunod, hindi by flesh. Kaya nga sabi, you must die to yourself. Ano yung self na yun? Yung dati mong pagkatao. Ang kasiyahan mo na ang Diyos, hindi na yung sarili mo. Di po ba? Kaya mararanasan natin ang pagbabago ng Diyos. Una, kailangan mo si Jesus. Pangalawa, kailangan mong manalangin. Kasi po, ang battle, hindi po ganyan. Tititigan ka na lang ng kaaway mo, nagbabago si John. Hindi ganun yun. May gagawin ng paraan yan para hatakin ka muli sa dati. Anong kailangan natin gawin? Magpakumbaba tayo manala. Lord, hindi ko po kaya magbago unless hindi niyo po ako tutulungan. Unless hindi po ako tutulungan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hanggat ako hindi lumalakad by the Spirit, Lord, hindi ko kayang mabago. Sino po dito gusto maranasan ng pagbabago ng Diyos sa buhay niya? Di ba lahat naman tayo? Kasi kung dati pa rin, sasawa ka na rin. Bago naman, di ba? Bago naman. At yung bagong ginagawa sa atin ng Panginoon, makakabuti. Yun ang kagandahan ng Panginoon.
Kaya ito po yung last nating na message sa series na Truth Matters, ang katotohanan ay mahalaga. Kasi nga, sa katotohanan, kaya po tayo patuloy na nababago. Amen? Kaya ini-encourage ko po kayo. Pagpatuloy po tayo lumakad sa Espiritu at katotohanan. Kung gusto nyo mabago, mababago kayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Doon tayo itinalaga ng Diyos, kaya to be Christ-likeness. Kaya ang lahat ng na kay Kristo, bagong nilalang na. Amen? Ang dating pagkatao, meron na siyang bagong pagkatao. Amen? Amen. Yes. Okay. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord, in Heavenly Father, Lord God, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa salita mo, salamat sa mensahe mo. Lord, yun po ang katotohanan, Panginoon. Your claim to be Christian, marami. Sinasabi nila, Kristiyano sila. Pero walang transformation, Lord. Kasi nungalingan ng kaaway yun. Kasi nung tinanggap ka namin bilang Panginoon ng tagapagligtas, na-encounter ka namin, hindi kami mababago unless hindi kami nakikipag-cooperate sa iyo. Unless tinitigasan namin ang aming ulo, ang aming puso. Umaayaw kami. Hindi kami nagpapasakop sa inyo. At parang gusto na lang sabihin namin, Lord, hindi namin kayo kailangan. Mas kailangan lang namin yung benepisyo na iligtas mo kami. Pero yung pagiging Lord, malabo yan. Lord, hindi yan ang pwede namin sabihin sa harapan mo. Kasi darating ang panahon, kami lahat haharap sa iyo. At sinabi niyo nga po, Panginoon, kami husgahan mo, batay sa aming ginawa, mabuti man o masama. Lord, makita mo sa amin ngayon. Kung kami, Panginoon, patuloy pa rin namumuhay para sa sarili namin, Lord, hindi kami para husgahan mo, kundi para itama mo. Dahil mahal mo kami. Sapagkat sinabi niyo nga po, ang anak ay itinuturing ng anak, ang ama ang kanyang anak, dinidisiplina niya. Hindi para husgahan, hindi para i-condemn o para parusahan ko ni Lord. Sinabi niyo para itama kami. Para magkaroon kami ng buhay at ganap, Panginoon. Lord, ngayon din po, Panginoon, magiging tapat kami sa inyo. Everybody, kung sino man sa inyo ngayon dito, hanggang maging tapat tayo sa Panginoon, wala tayong maililihim. Alam niya yung nakaraan mo, alam ni Lord yung nasa isip mo, sa puso mo. Pero ang gusto na lang ni Lord sa'yo, maranasan mo yung pagbabago mula sa Kanya. Lord, narito po kami, may katapatan. Walang maililihim sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa inyo. Hindi po namin kaya magbago. Hindi po namin kayang sumunod sa inyo. Hindi po namin kaya maglingkod sa inyo. Unless, Panginoon, nakasama namin kayo. Unless, Panginoon, we are walking in the Spirit, Lord. Na may maggagabay sa amin. Na may magbibigay sa amin ng mga payo at karunungan mula sa iyong salita. Ganun lang magkakaroon ng patuloy na pagbabago sa buhay namin. Ang maganda pa sa pagbabago mula sa inyo, Lord, hindi ito makakasama sa amin. Kundi ito pa magbibigay, Panginoon, ng maganda sa aming hinaharap. Na kung saan, na darating ang panahon, na kapag humarap na kami sa inyo, sasabihin nyo, well done, my son and daughter, my good and faithful servant. Ang sarap pakinggan, Panginoon. Parang sinabi mo, halika na anak. Kasama kita kung saan mararanasan mo ang tunay na kapahingaan. Walang hanggang kapahingaan at kagalakan. Wala na ang paghihirap. Wala na ang sakit. Wala namang anumang bagay na nagpapalungkot sa amin, kundi puro kagalakan, Panginoon. At yan lang, Panginoon, kung lagi mo kaming sasamahan. Lord, salamat po sa mensahe mo. Salamat sa katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil hindi kayo nagsasawang baguhin kami hanggang maging katulad ng aming Panginoon sa Kristo. Na itinalaga mo na mangyari, Panginoon. Lord, we thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.